Inalulungkot po namin sabihin na nagkaroon po ng isang insidente dito sa aming paaralan sa campus po na Trinity Zamboanga University Junior High School building sa barangay Tumaga. Ngayong umaga po na. Sunod-sunod na putok ng barilang bumulat sa mga mag-aaral sa Ateneo de Zamboanga kaninang umaga. Halos kasi simula pa lang ng klase, pasado alas 7, nang biglang namarilang isang estudyante. Base sa paunang investigasyon, isang junior high school student na may dalang high-powered firearm at isang .45 caliber ang suspect. Dalawa ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang batang salarin. Ayon sa pulisya, agad na nakaresponde ang kanilang mga tauhan na nakatalaga sa lugar. Hindi nagtagal, dumating din ang karagdagang puwersa mula sa mobile forces at iba pang police stations. So yung unang ginawa din natin, no, yung sinecure agad yung mga estudyante. And also, sinecure din natin yung scene of incident. Nang humupa ang tensyon, agad namang inilikas ng pamunuan ng eskwelahan ang mga estudyante. Kinansila na rin ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa buong universidad hanggang bukas para sa kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at mga magulang at staff. Ang pangunahing kagustuhan po namin at that time was make sure that all our students who are at main building, this campus, junior high school, at saka po ang ating mga elementary or grade school students be properly evaluated. Labis na ikinabahala ng Department of Education ang nangyari. Nakikisimpatya rin ang kagawaran ng paaralan at tiniyak ang tulong sa mga apektadong mag-aaral, kanilang pamilya at school personnel. Nakikipag-ugnay na rin ang DepEd sa kanilang mental health partners upang magbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Umapila rin ito sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong detalye, mga sensitibong video at larawan ng insidente. Sisilipin naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang gaming history ng junior high school student. We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs and maybe even the parents to further be introspective and be empathetic towards what is happening to our children. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril ng batang suspect. I-review pa namin lahat ng mga CCTV, mga statement para mabigay namin sa inyo yung saktong kung ano talaga yung nangyari dito sa insidente. Ang mga detalye po ay patuloy pa namin pong Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.